oh. Angas. Ang haba ng swing arm oh. Pero tatakot yata yung bata eh. Ito yung bagong BMW GSA oh. Wala ng clutch to oh. Hataw oh. Karamihan sa mga nagtatanong sa akin patungkol sa mga big bikes na ginagamit ko is kung magkano, ano yung height niya, gaano siya kalakas, at higit sa lahat kung magkano yung kanyang maintenance cost. Tamang-tama, ipapa-PMS natin tong Hayabusa. Dahil ayon dito sa kanyang instrument panel, lumabas na yung icon na wrench. So ibig sabihin, for maintenance schedule na ito. Napaka-importante pa naman ng maintenance dito sa mga big bikes dahil high performance yung makina nito. Kaya kailangan alaga sa langis at yung langis na ilalagay natin, yung recommended ng kasa. 1,340cc ito, kaya ganun siya kalakas. Kaya tara, samahan nyo ako at ipa-change oil na natin ito. Cold start tayo. Dahil sa laki ng canister nito, tahimik lang. Straight pipe naman pala siya eh. Masyado lang talagang malaki to. Okay, sun check. O, diba? Before tayo mag-ride, titignan ko muna dito yung angle ng camera kasi nakasubsob tayo, no? So, kailangan itaas ko pa ng konti. Ito yung kinagandahan kapag may up yung camera. Ang dami mong pwedeng gawin. Pwede kang mag-transfer agad-agad. Tignan mo yung quality ng camera. Angas, oh. Ayan, so okay na, diba? Pabomba daw, no? Alright. So tahimik lang yung motor, pero sa laki niya, pansin-pansin talaga sa kalsada eh, no? May mga motor na hindi ka pansin-pansin sa mukha nila, pero sa ingay, yung ugong, napapatingin yung mga tao. Okay din pala to ha, habang nagra-ride ka. So pwede mo rin ditong i-on and off, no? Ayan, umaambon na, naku po. Ganda ng ano. Hindi siya nakakainis kapag binomba mo, ganun. Hindi siya maingay eh. Pero tatakot yata yung bata eh. Ang laki kasi. Grabe yung motor na to. Di ba nabanggit ko 1,340cc siya. So ginamit ko siya nung nakaraan. Hindi ko ramdam yung lakas niya sa konsumo. Okay naman siya. Or baka naninibago lang ako dun sa gauge niya kasi may needle siya eh. Hindi mo nakikita yung bar. Nasanay ako sa mga digital, di ba? So hindi ko rin matansya pala. Pero para sa akin ha, kasi nasa kalahati lang siya oh. Or baka sobrang laki ng tangke nito. Pero usually naman kasi ang kinakarga ko sa mga big bikes, dahil di ko naman sinasagad yung capacity ng tangke, is nagkakarga lang ako ng 500 pesos, ganun. Ano yung maalog? Ay, yung box niya, kala ko yung kadena. Ayun lang ang downside dito sa Hayabusa kapag nagpa-vlog. Di ba ito yung visor niya, nakatutok sa mukha ko. So nangyayari, na-focus yung hangin dito sa helmet. So nabubugahan yung camera ko. Kaya lakas ng wind noise. Dapat dadapa ka pang ganyan. Ayun oh, ang lakas ng hangin niya oh. Takbo ko 80 lang pero grabe yung effect ng hangin oh. Buti pinagbigyan ako ng weather, hindi umulan ngayon, ganda ng panahon. Pero may konting ambon. Tapos swerte ako dito sa lugar namin, ang ganda ng paligid, di ba? Mapuno. Ganda ng kondisyon ng kalsada. Kaya lang ang downside diyan, pag bumabagyo, lakas ng hangin, napuputol yung mga sanga. So natatamaan yung mga sasakyan. Buti sana kung maliit lang yung sang malalaglag, no? Malapit lang yung branch ng Suzuki dito. Doon tayo magpapa PMS. Siyempre sila yung experts sa pag-maintenance ng big bikes eh. And yun din yung direktiba sa akin ng may-ari nito. Gusto niya sa kasa talaga. Siyempre, sino ba naman magpapairam ng Hayabusa sa akin, di ba? Kaya ibigay natin yung best. Parang yung kay Kong TV lang yan. Ibigay natin yung best na maintenance
Dahil yun ang kapalit natin eh, di ba? Ang laki ng tiwala ni Kong sa akin eh. So sulitin natin. Ganun din dito. Sikat man o hindi na personalidad, mahal o mura lang yung motor na ipinahiram sa akin, kailangan bigay natin yung best. I-full tank natin, linisin natin pagbalik, sa kalagaan natin. Huwag yung ride it like you stole it, di ba? Maliban lang kung nagpaalam ka, tsaka kung request ng may-ari na hatawin natin, ganoon. Kasi sila hindi nila hinahataw dahil syempre minsan natatakot sila. Sa atin ipapasubok para makita nila yung motor nila kung paano siya mag-perform sa high speed. Angas na ito ah, gusto ko to. Para ako may dashcam, tsaka ang gandang tignan. Pwede ko pa sigurong ibaba niyan eh. Di para kitang kita yung motor yan, ganyan no. Sige, baba akong konti ha. O di ba ang ganda, nakikita yung kamay, yung kaliwa, yung dash. So para kang nagra-ride din. Parang PUV mo, ganun. Hindi man lahat nakaka-experience mag-ride ng Hayabusa. Dito sa video ko, parang na-feel mo na rin, di ba? Sarap, di ba? Mas masarap ito kapag kayo ang nagda-drive. Mukha lang siyang nakakatakot, pero mas nakakatakot i-drive yung mga matatangkad na motor kaysa dito, dahil ito mahaba lang at mababa lang yung upuan niya. Kaya kung gusto mong maranasan yung mga naranasan ko yun, yung napapansin sa kalsada, mga nagpapabomba, di ba? Tsaka kakaiba ka sa grupo dahil konti pa lang may Hayabusa eh. Ayun na, umulan na dito, basa yung kalsada. Ito lang ang kainaan ng mga big bikes. Gawa ng yung gulong nila is parang makinis eh, di ba? So pagdating sa asfalto, may chance na gumewang to. Nga lang yung iba, may safety feature, kaya safe pa rin. Nga lang, mayroon pa rin mga big bikes na walang traction control, cornering ABS, ganon. Pag diniretso ko yung katawan ko, kitang kita yung body ng motor, ang layo, di ba? Ang haba kasi niya, no? Kaya hindi ka pwedeng lumabas ng hindi full riding gear kasi siyempre mabigat yung motor. Pag sinimplang mo to, madadaganan ka, masakit. Tsaka yung impact ng pag-slide mo sa kalsada, iba. Yung pagka pinipiga ako ng todo, dumudulas yung likod. Ba't bukas to? Wala sigurong aircon. Ayun, nag-activate yung traction control oh. Nung hinataw ko going to segunda, dumulas yung gulong eh. Yan sinasabi ko, added safety feature kahit na yung gulong niya is parang madulas, di ba? Sa pag-change oil naman, ako talagang kadalasan kapag magandang klase yung langis na inilagay ko sa motor, maabot ng 5,000 km bago ako mag-change oil. Pero yung mga normalan na oil lang, pero full synthetic ha, nasa 3,000 naman. Pagka hindi fully synthetic, every 1,500 nag-change oil na ako. Kaso syempre hindi mo pwedeng tipirin yung motor eh. Kahit na ordinaryong langis yung ilagay mo, hindi mo naman mararamdaman na may changes eh. Pero in long term, may effect yun. Makikita mo pagbukas ng makina, may gasgas yung bearing ng segunyal dahil tinipid mo sa langis. Syempre hindi mo naman nakikita yung loob ng makina, di ba? Kaya isipin mo parang okay lang, ganun. Yung langis lang naman kasi bumubuhay sa motor eh, di ba? Yun yung nagpapatagal sa makina niya eh. Yung mga ibang parts nito nabibili naman. Pag nasira yung caliper, palitan mo ng bago. Yung levers, yung starter, yung wheel set, di ba? Pero yung makina, yun na yung pinakapuso ng motor eh. Pangalawa yung chassis. Kaya itong video na ito, talagang sinasabi ko sa inyo yung importansya ng proper maintenance. At siyempre sa mga interested bumili ng mga gantong motor, di alam nyo na kung magkano yung gastos. So ito ay PMS, ito yung regular PMS na ginagawa. Dahil itong motor na to ay mababa pa yung mileage. Alam ko nasa 6,000 pa lang yata ito, or 600. Hindi ko makita yung mileage niya eh. Ayoko pakialaman eh. Saan ba makikita dito? Hindi ko makita oh. Kasi pag pinipindot ko yung up button, nagbabago yung kanyang SDMS. Ayun, napapalitan. Okay. Ayan, yung odo niya is 1,141 pa lang. Hindi pala 6,000, grabe. 600 pala.
yung last ko siyang ginamit. So kaya pala for service na siya, kasi ang first change oil ng big bike ay 1,000 km. Parang sa mga 4 wheels din, gawa ng mas marami itong langis, tsaka 4 cylinder siya, kaya parang kotse din yung pagme-maintain sa kanya. Yun ang gusto ko sa kanya pag nag-ship. Wapak! May latigo rin no? Ito na yung Suzuki brand. Nandito na naman tayo sa tindahan ng Suzuki. At habang pini-PMS nila yung motor natin, tingin tayo ng presyo ng mga motor ng Suzuki. Unahin natin tong Hayabusa. Meron pala silang brand new dito na kulay black. Ang presyo niya is 1,225,000. Maganda sana yung Japanese letter na to. Is ganito rin yung kulay no? Ito naman yung GSX S 1000 GX. Na 969,000 pesos. Hangas din yung black no? Dumihin lang talaga Ito naman GSX S1000. So ito yung pinakamodelo nila at yan nga, ang laki ng TFT display ngayon Same lang din yung design niya, walang pinagbago Pero ang ganda ng kulay nito, pinagsama nila yung blue at saka white. Ang presyo nito is 806,000. Ito naman yung GSX S GT na 1000cc din. Sport Touring. At syempre, malaki din yung kanyang TFT display. Ito naman yung GSX R 1000R worth 1,189,000 pesos. At para sa adventure bike nila, itong B-Strom 650 XT worth 599,000. Ganyan yung gauge pala niya, Hindi nga lang adjustable yung kanyang windscreen, Okay din, mas magaan. At dahil 650cc lang, okay na rin. Tapos naka-rimset pa, ang laki ng gulong sa harap. Ito naman yung kuya niya na B-Strom DE 1050cc. At ang maganda dito, yung kulay niya, mas kapansin-pansin. Nasanay tayo sa kulay yellow na B-Strom, diba? Tapos meron na siyang free crash guard ko agad. At ang presyo ng B-Strom 1050 DE ay 939,000. Ang laki ng TFT display. Tapos mukhang adjustable na yung windscreen niya, which is good. Pang GSX S1000 din yung controls niya. Ganda. Ready na kagad lagyan ng box. Mas gusto ko yung kulay nito Pati pala yung rim niya blue na rin. At ito naman yung B-Strom 800DE. At ang presyo naman ng B-Strom 800DE ay 699,000. Magkakaiba yung headlight nila Dito sa 650 ganyan Tapos sa 1050 ito Bakit parang mas modern itong 800DE Ito naman yung Maxi Scoot na Bergman 400 worth 529,000. Ito naman yung pang off-road nila 250cc. Ano to? RMZ yung pangalan niya Laki ng gulong Ang presyo niya ay 559,000. Ang mahal pala nito. Nagbaba siya. 445,000 na lang. Ito naman yung mukhang Ducati Monster Ito yung SB650, 449,000 na lang. Ito, tapos na yung motor. At ito, umabot yung price ng labor and materials. Yung materials natin is 4,150. Pagkatapos yung labor is 650 pesos. Total of 4,800 pesos para sa first PMS ng Hayabusa. Meron pa tayong isang kasama dito. Ayan. At pareho silang Hayabusa. Ang kinaiban lang nito, mahaba yung swing arm niya. Pero hindi siya nagpalit ng swing arm. Ito pa rin yung stock. Tapos in-extend lang niya, eto, dinagdag. Parang nakapalaman lang siya dito. Hindi ko alam paano niya hinigpitan. Parang nakakatakot naman yata to. Alright, kasama natin si Troops. Ayan, yung mahilig sa coffee. Gamit niya yung Hayabusa niyang naka-extension yung swing arm. Grabe, di ba? Ang ganda. Mamaya makikita natin yung full itsura ng motor niya. Kulay black. Tapos gold yung kanyang ibang kulay, So, dalawa yung kulay. Ito kasi gray and parang maroon or candy red yung kulay. Kaibahan lang nito, mas mataas ng konting manibela, yung sa kanya mababa yung standard. Pero yun nga, yung swing arm is iba. So punta tayo sa Lala Garden ngayon. Tara. Kasi meron daw silang test ride doon na ginaganap. Puro mga BMW daw. Yun Angas. Ang haba ng swing arm Siyempre dahil naghaba siya ng swing arm, mas mahaba yung kadena niya, di ba? Galing may ganyan pala Tsaka sa ibang bansa ko lang nakikita na mahaba yung Hayabusa, ang gandang tignan. At least hindi siya mukhang punggok ngayon. Mas mahaba na siya sa mismong fairing niya sa likod, sa taillight. Yun nga lang,
Siguro kung ilalagay niya ulit yung tapaload niya, baka sumayad eh, no? Mapapansin niyo yung plate number niya nakatupi kasi sasayad na dun sa gulong. Yung in-order niyang pang bracket dyan sa plate number is parating pa lang. Pero naka-attach naman yung plate number niya. Hindi lang niya may balik. Tatama sa gulong. So sa mga hindi nakakaalam nga pala, yung Lala Garden coffee shop yon na mukhang warehouse. Sarap. Para kaming mga alien spaceship. May tropa pa akong isa na Hayabusa na puti, kaso mukhang binenta na niya. Hindi na siya active ngayon. Foreigner din. Eto foreigner din siya eh. Indian national yata siya eh. Tiga dito lang din sa Pampanga. Businessman. Mahilig sa tambike din every weekend sa Clark. So pupunta dapat kami ng Clark muna, pero nabalitaan ko nga na may kaganapan sa Lala Garden. So malaki yung parking area doon. Ito na, tutupi ko na yung plate number, yung side mirror pala. Sana no, gumawa yung mga manufacturer ng isang pindot lang, tutupi yung side mirror. Nabalitaan ko nga pala, ayon kay tropa, nagkaroon ng recall yung Hayabusa. So yung issue is yung front brake system. Hindi ko lang alam sa may-ari kung pina-recall na niya to. Basta from 2022 up to date pa yata, merong recall yung mga Hayabusa na pag naluma daw yung rubber ng front brake is parang sumisingaw or nagkakaroon ng leak, kaya nangyayari humihina yung preno. Bro, yung recall from 2022 to 2025 ba? Alam ko 2022 to 24. To 24 lang. So yung mga 25 wala nang issue. Okay. Grabe yung Wigo. Ang baba. Nice. Ganda. Angas oh. Ano kaya sa taas niya? Compartment. Pang show na to ah. May tangki pa siya dun siguro para sa air suspension yan. Angas din. Nice one. Regarding naman dun sa PMS nila, pinalitan yung engine oil and filter ng oil, then check yung battery, check lahat ng sa motor, ganun. Pero hindi nila nabanggit na yung about sa recall, no? Siguro sa mismong Suzuki na manggagaling yon, hindi sa dealer. Ang nakikita kong kahinaan ng Hayabusa, kahit napakalaki ng makina niya, yung arangkada hindi ganun kaliksi, syempre mabigat. Pagkatapos yung stopping power niya, dahil mabigat yung motor, alam mo yun, kahit malakas ang brake pero dahil mabigat, may may buwelo na ang hirap niyang pahintuin talaga, no? Kaya sa mga magbabalak bumili ng ganito, be careful lang sa hataw sa mga gantong lugar, dahil hindi siya parang kotse na mapapahinto mo, apat kasing gulong dun eh, pero dito grabe, kahit dual disc brake yung harapan nito, mahirap siyang pahintuin din. Delikado ito, tatlo sila sa motor, may kasamang bata oh. Bagay, syempre hindi natin sila masisisi dahil yun lang yung mode of nila, diba? Transportation, yung available na pwede nilang gamitin, diba? Pero delikado talaga yun para dun sa bata, diba? Yun oh. Angas. So mukhang maulan yung event nila dito ah. Event to ng BMW San Fernando, malamang yun ang pinakamalapit dito eh. Ito yung Lala Garden oh. Mukhang warehouse lang, diba? Sakto, dyan na kami magkakape or kakain. Parang wala akong nakikitang mga flags or banner eh, no? Baka dun sa likod siguro. Ito na yung parking area. Tanong tayo dito. Sir, pwede magtanong sir? Sir, pwede magtanong? Saan po dito yung event na may test ride ng big bike? Meron ba dito? Wala sir. Wala dito? Alam ko may inintay kami guys, mga naka big bike dito sa Lala.
Walang event dito ng BMW? Wala. Kaya doon lagi yun eh. Saan? Doon sa San Fernando. Sabi Lala Garden eh. Pero sir, may San Fernando. Kaya nga. Baka doon sa kabila sir. Oo nga. Kasi doon lagi yung ano eh. Ba't ganun? Sabi niya Lala Garden eh. Lala Garden. Doon lang eh, malapit lang sa atin. May Lala Garden din doon? Meron? Paano yun? Kaya nga sabi ko sa'yo, maluwag yung parkingan doon. Doon siguro. Paano? Doon tayo? Ha? Doon tayo? Gusto mo? Kaso ulan na eh. O dito na lang tayo. Patila muna tayo ng ulan, tara. Sige, sir, dyan na muna kami. Grabe, mali na naman. Yun o. Tayo mga lalaki, ganyan ang gusto natin. May salamin sa side. Meron palang Lala Garden doon. Yung mga event lagi doon sa Lala na yun. So Lala rin yun. Yung nag-birthday si Ross. Alam mo? Hindi. Lala din yun, Lala. Oo, second branch nila. Okay, nalilito ako. Kala ko dito. Alam mo yung bandang 101? Oo. 101 car wash? Sayang, nasa San Fernando na tayo. Doon na tayo dumiretso, no? Ikaw nga nagsabi, like, Angeles eh. Hindi, akala ko kasi isa lang Lala. Tanong ko sa'yo eh. Grabe. Oo. Sayang. 2 minutes lang tayo dun eh. Kaya nga. Oo. Hindi, umuulan lang eh. Patila lang tayo. Sa taas tayo. Oo. Ano? Gusto mo sa taas? Tara, dun oh. O kaya dun oh. Pwede. Para Tara. hindi na tayo makapag... Oo. Ayan, dito tayo. Koreano yung may-ari nitong Lala Garden eh. Alam na alam sa disenyo pa lang ng tindahan nila. Mahilig sila sa ganyan na bintana eh, square. Tapos may mga bricks na ganyan. Tapos syempre, coffee shop. Maganda, pwede rin kayo magpwesto dito. Oh. Yan, parang Korean style siya. Mababa yung upuan. Or pwede kayong yung umupo lang dyan sa foam na yan. Di ba? Sa mga mall, di ba, kadalasan tumatambay tayo sa mga hagdan. Ito parang hagdan siya, oh. Di ba? Ito, bago lang to ah. Yan, pwede kayong kumuha ng stop toys dyan. Ano to? Look up, photo booth. So dito kayo magpipicture, oh. Wala bang tao? Ayan. Yan, nice oh. Ayan, 150. Galing oh. Ito naman yung naririnig ko habang umiinom ng drinks dito. So kung hindi umuulan, yung tubig na to, maririnig mo parang umuulan din. Ganda oh. Kulang na lang sila ng mga isda. Sa ngayon nakikita ko puro mga barya. Ginawa nilang wishing well. Ito yung mga breads nila. So dito pa lang kukuha na kayo ng tray. Ito yung mga tong. Tapos ikaw yung magbubukas. Ayan. Yan, hihilayin mo lang ng ganyan. Ito pa. Ayan, ang galing ano. Tapos pupunta kayo dito sa cashier. At diyan kayo magbabayad. Hello! Ito pa yung mga salad nila. Oh. Ito pang photo booth nila. Ganda oh. Pero ito mukhang hindi na totoong bulaklak ba. Plastic na. Ito pa yung isa nilang naririnig natin. Galing nito oh. Di ba? Ganda sa mata oh. Nice. Isda na lang talaga ang kulang oh. Kahit koi fish lang sana, di ba? Meron din silang ibang branch sa San Fernando. Pero ito yung pinakauna nilang branch. At malaki naman, pati yung parking. Okay naman. At saka sabi nila, rider din yung may-ari nitong Lala Garden. Kaya yun, inalaw nila yan, BMW. Ito yung bagong BMW GSA oh. Totoo nga yung sinabi mo bro, pa-X nga yung headlight niya no. Tapos ito yung sensor siguro niya. Oo. Yung radar? Radar. Radar. Ang galing oh. Basang-basa siya oh. Wala nang clutch to oh. Naka-akra ka agad oh. Grabe to. Ang layo oh. Wala nga clutch no bro. Tsaka ang lapad eh oh. Ano kaya to? Tank bag siya. Tank bag. Ito sir, ganun din. Ganun din yung mga sabitan. Mga strap. Mga strap. Galing no, meron na silang ganito ngayon eh no. Mga hook. So, galing no. Parang Africa Twin no. Wala nang, paano yun? Galing no. Di ka na makakapag-rev-rev no. Parang mas madami siyang buttons ngayon compare sa dati oh. Meron pa to oh. So mas futuristic yung dating. Meron na siyang auxiliary light pala dito. Oh. Galing. Same pa rin naman yung suspension niya sa gitna. Oh. Nice. Oh, 1300. Ganda ng kulay.
Pwede namin upuan yan mamaya, sir? Pwede sir. Okay, sir. Punasan lang namin. Opo. Lalagay lang din namin. Ayun, dito thank you para po. hindi nakarap. Sige po. Sayang, di natuloy yung test ride natin. Magiging, Bukas pa naman ay sa bagay, magiging swimming ride tayo dito. Dito natin. yung off-road. Pwesto ko lang dyan. Opo, sige po. Ayun, may pang side pannier siya, oh. Okay na pala, oh. Loaded na, oh. Sasabit mo na lang. Tsaka yung tambucho. Ang galing. Plug and play. Sige po. Kaway ka muna sa vlog ko, sir. Hello. Teka, saan kayo, sir? Cavite City. From ngayon? Oh, umuwi kami rito. Gra- Kapatid ko, Pampanga. hello po. Pampanga kami, pati yung kapatid ko, malapit din sa inyo. Saan po kayo nakatira? Siya sa Mabalacat. Yung kapatid Malapit ko, na lang. Oh. Kaso umulan. Alam mo ba si Chris, Big Bike? Apo, bike tech. Doon O siya dati nag-rent siya doon sa pwesto mo eh. Okay. Doon ka nagpaano, di ba? Nagpa-remap. Apo, doon po. Noon, Apo. oo. Sige po, picture po tayo. Sina Sir din, no? Nandito, magkakape. Magkakape. Tapos na. Hello. Nice to meet you, boss. Hello. Anong pangalan? What's your name? Anong pangalan niya? Juancho. Hello, Wancho. Ayun, nasa YouTube ka na, Wancho. Right. Bye-bye. Ayan, sasakyan natin yung BM mo. Sir, pwede na sakyan, sir. Okay. Pupuan ko lang. Ay, susi pala. High-tech. Yun. Tapos, sir, paano natataas yung windshield niya, sir? Ito na yung adjust niya. Okay. Up and down. Sige sir. Sige, sir. Ito yung pinaka-lowest niya. Ayan yung pinakalawa. Tapos, up natin. Wow! Then yung High-tech nito. Ayun, ang laki ng compartment, sir. Lumaki na ngayon, ah. Kasya na yung phone. Wireless din yung charging niya, hindi? hindi. Meron siyang parang USB port. Ayun, okay. Pwede Ayun, siya. may saksakan pala siya. Ang galing, ha? Ang laki ng compartment, oh. O, tapos, eto na yung windscreen natin. Pipindutin natin to, guys. Bababa siya ngayon. O, di ba? Ganda. Tsaka lalo na, habang tumatakbo ka, no, hindi mo na kailangan hawakan dito. Kasi yung dati ganun, di ba? So ngayon, pinipindot na lang. O, di ba? Ang galing. Electronic yung suspension nito, sir. So, ma-adjust natin yung height and... Yes. Halos same lang din. Meron siyang selector dito. Wheel selector. Okay, same lang din dito. Nagkaroon siya ng tatak dito. Tapos, mas more on madetalye na ngayon yung tangke niya. Meron siya dito, parang ito rubber yata to. Yan, rubber siya. Tapos meron siyang hook dito and hook dito. Keyless din yung pag-open ng fuel tank. Angas. Tapos ito naman yung para sa navigation. Ito, naka-ready na kaagad. Tapos ito yung tail light niya, nasa signal light eh. Pagka nag-signal light tayo, ayun meron siyang ilaw sa gitna. Ayun, ito naman para sa hook. Oh, may additional ilaw din siya dito, oh. Auxiliary light, sir. Pagka binili, kasama na kagad yan, sir. Okay. Para sa clutch. Anong tawag dito, sir? ASA. ASA. Yes, automatic shift assist. Para sa dun sa isang variant naman natin na ganito. Isang variant na hindi siya ASA na tinatawag, nasa 1,845 naman. Mas mura pala siya. Kaya lang hindi siya naka-akra na fine. Oo nga, no, sir. Kasi naka- So, para sa gantong variant lang, ang may akrang ganito. Nice. Okay na, sir? Ay, sige, sir. Okay, de-demo sa atin ni sir kung paano gamitin tong GS 1300. Side stand. Okay. And then, first gear mo muna, brake ka. And then first gear mo. Wow, pumasok. Naka-drive ka yan, sir. Ano ibig sabihin, Kung sir? gusto mo yung parang hindi ka na Ship. mag-shift, yes. Hmm. Yun yung drive. And then, kung gusto mong gamitin ng manual, pindutin mo lang to. Kaya may D at saka M dyan. Pero mas maganda yung D, sir. Oo. Ngayon, kung gusto mong itry din yung Manual. pwede rin, sir. Yes. Ganun, Habang umaandar, pwede mong pindutin din yan. Okay. Pero babalik pa rin siya sa automatic pa rin. Magdi-D pa rin siya kapag pinindot. Hindi siya, sir. Magmamanual na siya. Manual na siya. Kasi kumbaga dini-activate mo na siya. Okay, gets. Alam ko siya, O kaya pwede mo na siya. pag igagas yata, mawawala siya eh. So kukuha muna pala siya ng buwelo bago siya umandar. Kasi nga naka-D tayo. Yung D stands for drive siya. Pero sa 4 wheels parang automatic transmission siya yan. Like now, ayan o, hindi pa siya umaandar o. Kumbaga parang CVT, ayan o, nawala na siya o. Pwede na, sir? Pwede na. Okay. Pagka pinreno natin, lalabas yung hill assist. So, Para ka naka-handbrake. oo, naka-handbrake ba yung big sabihin niyan, sir, pag age? Hill assist. Hill assist pa rin. Okay. Ayan, oh. So, naka-brake siya niyan. Ang galing, ah. Kasi nga, naka-automatic nga siya. Baka umabante, no. Ito, igagas ko ngayon. O, yun, oh, nawala siya. Galing. So, yung buwelo niya is ganyan lang.
Kaya mga 1,500 RPM lang. Tapos wala na, hindi ka nakakambyo. Kusa na siyang kakambyo mag-isa. Yun ang the best dito. Yan oh, may pitik siya kaya pag binuwelo mo ng bigla, re-release siya ng malakas. Yun oh. Ayun lang, kapag first time mo siyang gagamitin, may konting delay. Pero parang ganun din yun eh, kasi kahit nagka-clutch ka, may konting delay din, di ba? Kukuhanan mo muna ng buwelo bago mo bitawan yung clutch lever. So para sa akin, okay na ito. Mas relax siyang gamitin ngayon. Kasi kaya nga nag-adventure, di ba? Para mas relax sa long ride, ganun. Ang sarap ipang layo nito. Wala ka nang iniisip dito sa kaliwang paa mo. Ang inaalala mo na lang yung preno, ganun. Ito, wala na akong ano sa clutch ko. Yun, ang sarap po. Grabe ang smooth ng andar. Tapos yung preno niya, ayun, malakas naman. Konting tiga lang, talagang magbe-brake siya, no? Ayun, nagsishift siya. Tapos nakalabas dito, D2. Ibig sabihin, naka second gear siya niyan. Tignan natin, no? Ayun, no? Nag-shift siya ng third gear. Tapos kusa siyang magda-downshift. Ayan, nasa 15 yung takbo ko. Naka 2 pa rin siya, no? Siguro magwa 1 ito kapag umistop ako. Ayan, tignan natin yung D3. Kailan siya papasok? Pumasok siya sa 47 kilometers per hour. Naka third gear tayo. Yun no, nagda-downshift siya. Tapos mag-engine brake siyang kusa. Paghataw, yun, paghataw umaabot ng 80 bago siya mag third gear. So depende pa rin sa RPM. Napakadali. Nakakalito lang kasi napapakambyo pa rin ako. Ayun, nung nag D1 siya, ngayon nag-stop ako. Grabe ito, ang galing. Hataw oh. Nice. Buti naisip nila itong ganito. Mapapabili ka talaga ng GS dahil dito. Sa mga ibang features niya like ABS, traction control, cornering ABS, mga radar, yan mga common na yan sa mga high-end bikes. Pero dito, grabe. Parang sa Africa Twin din. Yun nga lang, ito more on mas relax siyang gamitin. Dahil sa laki ng tangke niya, mas mabigat siya, mas stable sa highway, ganon. Galing. Hindi natin siya makukonsider as yung parang scooter yung dating ng pag-ship niya. Or wala na siyang ship actually pagka scooter, di ba? Pero dito, parang XADB siya, ayun, na nagsiship siyang kusa, pero pwede mo pa rin ibalik sa manual anytime by pressing this button. At yung pagkakambyo, di katulad ng XADB nasa kamay, di ba? Pero dito sa paa pa rin. Ayan oh, nice. Ang ganda. Sana makasama ako sa breakfast ride nila para mas matry ko tong big bike na to. Kinuha yung suspension, gumaganon-ganon lang siya. Solid, solid. Super solid ng test ride na to. At least naranasan natin yung ganun na shifting. Ako, hindi ko na siya i-manual unless kung hahatawin ko talaga yung motor. Kung ngangailangan ako ng mas mataas na power, ganun. Kasi ito, more on relax pa rin siya. Yun, hindi siya totally mag-stop muna bago siya mag-1. Siguro mga 5 kilometers per hour, mag-1 siya. Ang galing, kusa siyang nag-engine brake. Pag hinto mo, mag-1 siya. Tapos kapag hinataw mo ng malakas from second gear, mga 80 kilometers per hour, tsaka siya mag-third gear. So depende pa rin yung RPM niya sa pag-ship. Depende sa driving habit mo. Sumusunod din siya kung paano, nafe-feel niya kung ano ka, yung hataw ba. Hahataw din siya bago niya ibigay yung gear. So hindi pa rin siya bitin kahit na full automatic. Ito, very cold start. Tas lobat, no? Ito pa yung iba, oh. Bye-bye po! Napaka-productive ng ating vlog ngayon. Alright guys, see you next vlog. Wait for speed.